Sa mga balitang pambansa, muntik ng batuhin ang mikropono ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Senator Antonio Trillanes nang magharap sila sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara kahapon. Dumalo si Trillanes sa hearing at hinamon ulit si Duterte na pumirma ng bank secrecy waiver. Kaugnay pa rin yan ang nadiskubre daw ni Trillanes na mahigit 2 billion pesos na deposito sa bangko ng pamilya Duterte. Iprinisinta niyang mga dokumento sa hearing na na-verify na raw ng Ombudsman at ng Anti-Money Laundering Council. Dito na nang gigil bigla si Digong at nag-ambang babatuhin ng mic si Trillanes pero agad siyang inawat ng kanyang mga kasama. We've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Sabi Yan nga po mga kapatid ang ilang eksena kahapon sa Quadcom hearing. Yan po ang tinig ni Senator Antonio Trillanes at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Personal namang dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senado sa proposed budget ng kanyang opisina kahapon. Matatanda ang tinapyasan ng pondo ng OVP kaya 733 million pesos na lamang ang inaprubahang budget ng Kamara na ipinasa naman sa Senado. Pero hirit ni Senator Bongo, dapat ibalik ang orihinal na hinihingi ni VP Sara na mahigit 2 billion pesos. Wala nang nagtanong na senador kaugnay sa budget ng OVP. Kaya wala pang 10 minuto, lumusot na sa deliberasyon sa plenaryo ang pondo ng ahensya. Ayon naman kay VP Sara, siguradong maapektuhan ang operasyon nila kapag lumiit ang pondo ng kanyang opisina. Yes, ma'am. The closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get. Yung budget source nila natanggal. So, merong talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Yan po ang tinig ni VP Sara Duterte. Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ng Philippine Embassy sa Amerika na posibleng maipadeport na si dating Police Colonel Royina Garma pabalik yan sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Inaresto nga ng US Immigration si Garma kasama ang kanyang anak sa California matapos dumating sa airport na kanselado na pala ang US visa. Ipinaalam naman daw ng mga otoridad doon sa konsulada ang pagdetinas sa mag-ina. Pero tumanggi muna ang US government na magbigay ng detalye kung bakit nakansela ang kanilang visa. Dito naman sa Pilipinas, sinihintay na rin si Garma ng NBI. Nag-issue na ulit ng sabina sa dating opisyal ng PCSO na ipinadala sa bahay niya sa Davao City. Marami na raw hawak na dokumento ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para patunayang nag-ooperate bilang POGO ang Central 1 Bataan na ni-raid kamakailan. Sa panayam po ng programang ito, kinumpirma ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na may mga software na nakita sa mga nakumpiskang computer na nagpapatunay na may operasyon ng offshore gaming sa kumpanya. Tiniyak ng PAOK na magiging transparent ang kanilang investigasyon. Lalo't may reklamo pa ang kampo ng sinampal na empleyado ng kumpanya na sinuntok din daw siya ni dating PAOK spokesman Winston Casio. Talagang nagkaroon ng commotion doon, may sigawan, murahan, nagkaroon ng pisikalan na pinail na po nila yung kaso. No? Kami naghihintay na lang po kung kailan ho yung hearing. Definitely po may administrative penalty yan. Yan po ang tinig ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz.